May mga taong hindi ka sisirain sa harap mo. Sisilipin muna nila ang kahinaan mo. Pag natukoy na nila ito, saka sila gagalaw ng tahimik. Dito nagsisimula ang tunay na panganib na madalas hindi napapansin. Hindi lahat ng ngiti ay ligtas. Hindi lahat ng payo ay may mabuting hangarin. May mga taong mahusay magtago ng intensyon sa likod ng normal na anyo. At kadalasan, sila ang may pinakamalakas na impluensya sa direksyon ng buhay mo. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Hindi lahat ng kaalaman ay komportable pakinggan, ngunit ang kaalamang iniiwasan ay madalas siyang kaalamang pinakakailangan. Ito ang sandaling pumipili ka kung mananatiling bulag o magiging mulat. Sabi ni Marcus Aurelius, hindi ang mga bagay ang gumugulo sa tao, kundi ang pananaw niya rito. Kapag hindi mo kilala ang uri ng taong kaharap mo, ang kapayapaan mo ang unang nawawala. Ang Stoic ay hindi madaling matinag dahil alam niya kung saan nagmumula ang tunay na banta. At kadalasan ito ay nagmumula sa karakter ng ibang tao. Sa video na ito, haharapin natin ang 8 uri ng tao na may tahimik na kapangyarihan. Hindi sila palaging agresibo, hindi rin lantad ang galaw. Ngunit kapag pinabayaan, unti-unti nilang inuubos ang lakas at direksyon mo. Manatili ka hanggang dulo dahil ang kaalamang ito ay maaaring maging proteksyon mo sa mundong hindi patas. Number 1, ang tahimik na manipulator. Hindi siya maingay sa presensya at bihirang magpakita ng tunay na intensyon. Hindi rin siya lantad kung kumilos dahil mas pinipili niyang manatiling nasa likod ng eksena. Ngunit bawat salitang binibitawan niya ay may malinaw na direksyon na dahan-dahang humuhubog sa isip ng kausap at kadalasan ang direksyong ito ay tahimik na nakaayon lamang sa kanyang sariling interes. Mahusay siyang makinig hindi upang umunawa, kundi upang sistematikong mangolekta ng kahinaan ng iba. Ginagamit niya ang tiwala bilang pangunahing sandata upang pababain ang depensa ng kausap. Kapag naramdaman niyang komportable ka na at bukas ang loob, sa kanya ipapasok ang kanyang impluensya. Sa puntong iyon, hindi mo namamalayang ang mga desisyong ginagawa mo ay unti-unti nang inililihis. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng tao ay may mataas na kakayahang kontrolin ang emosyon at reaksyon ng iba. Hindi siya umaasa sa pisikal na lakas o lantad na pananakot, kundi sa tahimik na impluensya. Mas gusto niyang ikaw mismo ang gumawa ng gusto niya habang naniniwala kang ito ay sarili mong pasya. Ito ang uri ng kapangyarihang hindi agad napapansin, ngunit malalim ang epekto. Sa pananaw ng Stoic, mapanganib ang ganitong tao dahil sinisira niya ang panloob na kalayaan at kalinawan ng isip. Hunti-unti niyang inilalayo ang tao sa sariling prinsipyo at pagpapahalaga. Kapag hindi matatag ang pagkilala sa sarili, nagiging madali ang pagkaligaw sa ganitong impluensya. Dito nagiging mahalaga ang disiplina ng isip at tahimik na pagbabantay sa sariling mga desisyon. Ang tahimik na manipulator ay hindi ka sisirain sa isang iglap o lantad na paraan. Pahihirapan ka muna niyang magtiwala sa sariling paghatol at kakayahang magpasya. Kapag nagsimula ka ng magduda sa sariling paghuhusga, doon niya unti-unting kinukuha ang kapangyarihan. At kapag tuluyang nawala ang direksyon mo, sa kaniya ganap na inaangkin ang kontrol. Number 2, ang walang hanggang biktima. Palagi niyang inilalagay ang sarili sa posisyong kawawa at api sa halos lahat ng sitwasyong kanyang kinakaharap. Sa bawat problemang lumilitaw, may handa siyang kwento kung bakit siya ang pinakanasaktan at pinakanaapektuhan. Hindi siya tunay na humihingi ng solusyon, kundi ng simpatya na paulit-ulit niyang hinihingi sa iba. Sa simula natural kang maawa, ngunit kalaunan ay mapapansin mong ikaw ang unting nauubusan ng lakas. Mahusay siyang gumamit ng emosyon upang itali ang konsensya ng mga taong nasa paligid niya. Ginagawa niyang tila obligasyon ng iba ang kanyang paggaling, pagbangon at emosyonal na kapanatagan. Kapag sinubukan mo siyang tulungan sa praktikal at konkretong paraan, madalas niya itong iiwasan o tatanggihan. Mas pinipili niyang manatili sa papel ng biktima kaysa harapin ang sakit na kaakibat ng tunay na pagbabago. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng tao ay umaasa sa emosyonal na atensyon bilang pangunahing pinanggagalingan ng halaga sa sarili. Hindi siya laging may masamang intensyon, ngunit nagiging mapanganib
dahil sa patuloy na paglipat ng emosyonal na bigat sa iba. Unti-unti niyang ipinapasa ang responsibilidad ng sariling buhay sa mga taong handang makinig at umunawa. Sa prosesong ito, dahan-dahan ding naaapektuhan ang emosyonal na balanse ng lahat ng kanyang nilalapitan. Sa pananaw ng Stoic, ang taong tumatangging umako ng pananagutan ay kusang isinusuko ang kanyang panloob na lakas. Kapag tinanggap mo ang bigat na hindi naman dapat sa iyo, unti-unti mong isinasakripisyo ang sarili mong katahimikan. Ang awa na walang malinaw na hangganan ay nagiging anyo ng tahimik na pagkakadena. Dito natututunan ng Stoic na ang malasakit ay dapat sabayan ng malinaw na limitasyon. Ang walang hanggang biktima ay bihirang umatake ng direkta o lantad. Sa halip, dahan-dahan niyang hinihigop ang oras, lakas at emosyon ng mga taong nagmamalasakit. Kapag nasanay ka sa papel ng tagapagligtas, nagiging mahirap ang kumawala sa ganitong ugnayan. At kapag ikaw na ang lubusang napagod, doon mo lamang mauunawaan kung gaano kalalim ang naging impluwensya niya sa iyo. Number 3, ang mapagkunwaring moralista. Palagi siyang may malinaw na pamantayan kung ano ang tama at mali pagdating sa kilos ng ibang tao. Mahusay siyang magsalita tungkol sa prinsipyo, disiplina at wastong asal na tila ba siya ang huwaran ng lahat. Ngunit ang mga pamantayang ito ay bihira niyang ilapat sa sarili niyang mga desisyon at pagkukulang. Sa halip na magsilbing gabay, ginagamit niya ang moralidad bilang panangga at sandatang panlipunan. Sa harap ng maraming tao, siya ay lumilitaw na matuwid, disiplinado at kagalang-galang. Marunong siyang pumili ng mga salitang nagbibigay ng impresyon ng karunungan at mataas na pagpapahalaga. Ngunit sa likod ng anyong ito, may mga lihim na pagkiling na pabor lamang sa kanyang interes. Ang hustisyang kanyang ipinapakita ay hindi patas kundi may pinipiling direksyon. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng tao ay gumagamit ng moral na imahe upang makakuha ng autoridad at impluensya sa kapwa. Mas nagiging madali para sa kanya ang mangontrol kapag siya ay nakatayo sa mataas na pedestal ng kabutihan. Kapag may pumuna o nagtanong sa kanyang asal, mabilis niyang ibinabalik ang sisi sa pamamagitan ng paghusga sa iba. Sa ganitong paraan, naililihis ang usapan at naiiwasan ang sariling pananagutan. Sa pananaw ng Stoic, mapanganib ang taong gumagamit ng moralidad na walang kasamang integridad at pagkakapareho ng gawa at salita. Ang tunay na kabutihan ay tahimik, hindi mapangmata, at hindi naghahanap ng paghanga. Kapag ang prinsipyo ay ginamit upang mangibabaw sa kapwa, nawawala ang tunay nitong kahulugan. Dito malinaw na nasusukat kung ang isang tao ay may tunay na karakter o imahe lamang. Ang mapagkunwaring moralista ay bihirang manakit sa lantad at direktang paraan. Sa halip, dahan-dahan niyang binabawasan ang halaga ng iba sa pamamagitan ng tahimik at paulit-ulit na paghuhusga. Kapag palagi mong nararamdaman ang hiya at pagkukulang sa kanyang presensya, doon nagsisimula ang panloob na pagguho. At kapag naniwala ka na mas mababa ka kaysa sa kanya, nakuha na niya ang impluensyang matagal niyang hinahangad. Number 4, ang emosyonal na mang-uubos. Palagi siyang may dalang problema na tila walang katapusan at bihirang magkaroon ng pahinga. Kapag siya ang kausap, ramdam mong bumibigat ang hangin at unti-unting humihina ang sigla mo. Hindi niya ito laging sinasadya sa simula, ngunit sanay siyang maglabas ng emosyon nang walang pagbabalik ng balanse. Sa bawat paglapit niya, may kapalit na pagod na tahimik na pumapasan sa damdamin ng kausap. Mahilig siyang magbahagi ng negatibong karanasan nang walang malinaw na layunin na ayusin ang sitwasyon. Hindi siya naghahanap ng konkretong solusyon, kundi ng taong sasalo sa bigat ng kanyang nararamdaman. Kapag ikaw ang palaging nakikinig, nagiging tahimik kang imbakan ng kanyang emosyonal na bagabag. Unti-unti, nawawala ang espasyo para sa sarili mong katahimikan at paghilom. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng tao ay may kahirapan sa pag-regulate ng sariling emosyon. Umaasa siya sa iba upang pansamantalang maibsan ang panloob na kaguluhan na ayaw niyang harapin mag-isa. Habang gumagaan ang pakiramdam niya, may ibang taong dahan-dahang nabibigatan. Ito ang hindi patas na palitan na kadalasang hindi agad namamalayan. Sa pananaw ng Stoic, ang emosyon na walang disiplina ay nagiging pabigat hindi lamang sa sarili, kundi pati sa kapwa. Ang bawat tao ay may tungkulin na alagaan at kontrolin ang sariling damdamin at reaksyon. Kapag tinanggap mo ang emosyon ng iba,
Nang walang malinaw na hangganan, nawawala ang sarili mong sentro. Dito natututunan na ang katahimikan ng isip ay dapat pinapahalagahan at pinoprotektahan. Ang emosyonal na mang-uubos ay bihirang manira sa isang pagkakataon lamang. Dahan-dahan niyang binabawasan ang lakas at sigla mo sa bawat pakikipag-usap. Kapag napansin mong palagi kang pagod at mabigat ang loob pagkatapos niyang makasama, may malinaw na babalang ibinibigay ang iyong damdamin. At kapag hindi ka natutong umatras at magtakda ng hangganan, ang katahimikan mo ang unang mawawala. Number 5, ang labis na kontrolado. Palaging may plano at nais na maayos ang lahat sa paligid niya ayon sa sariling kagustuhan. Ang bawat kilos ng tao sa kanyang paligid ay sinusubaybayan at dahan-dahang itinutuwid upang tumugma sa kanyang inaasahan. Hindi niya hinahayaan ang spontaneity o natural na desisyon ng iba. Sa kanya, ang kalayaan ng ibang tao ay palaging sinusukat laban sa kanyang sariling kontrol. Mahilig siyang magdikta ng paraan kahit hindi siya direktang humihingi ng pagsunod. Ginagamit niya ang payo, opinyon at minsan ay pag-aalala upang himukin ang iba na gawin ang gusto niya. Kapag hindi sumunod ang iba, unti-unting pinaparamdam ang kakulangan nila. Sa proseso, siya ang tahimik na namamayani habang ang iba ay nag-aalangan sa bawat hakbang. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng tao ay madalas nagdaranas ng matinding pangangailangan sa kontrol. Ito ay hindi laging agresibo o lantad, ngunit manipulative sa tahimik na paraan. Ang mga taong palaging sinusunod ang kanyang mga inaasahan ay unti-unting nawawalan ng sariling tiwala at kakayahan. Ito ang anyo ng kapangyarihang halos hindi mo nararamdaman hanggang sa mapailalim ka na sa kanyang pamamahala. Sa pananaw ng Stoic, mapanganib ang taong labis ang pangangailangan sa kontrol dahil sinisira nito ang kalayaan ng ibang tao. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pamimilit, kundi sa pagpapakita ng halimbawa at integridad. Kapag ang isang tao ay gumagamit ng impluensya upang pamahalaan ang iba, unti-unti nitong winawasak ang panloob na katahimikan at tiwala. Dito nasusukat kung sino ang tunay na malaya at sino ang alipin ng pangangailangan ng iba. Ang labis na kontrolado ay hindi kasi sirain sa isang iglap. Dahan-dahan niyang babaguhin ang paraan ng iyong pag-iisip at kilos ng hindi mo namamalayan. Kapag nasanay ka ng gumawa ayon sa kanyang inaasahan, mahirap nang bumuo ng sariling desisyon. At kapag nanatili ka sa ilalim ng kanyang impluensya, ang panloob mong kalayaan ay unti-unti nang naaalis. Number 6, ang tahimik na mapanira. Hindi siya palaging lantad sa kanyang galaw, ngunit may lihim na layunin sa bawat salita at kilos. Sa unahang tingin, maayos at kaaya-aya siya. Halos walang nakakaalam ng tunay niyang intensyon. Ngunit bawat papuri o pakikipagkaibigan ay maingat na tinatantiya upang magkaroon siya ng bentahe. Sa bawat pagkakataon, tahimik niyang binubuo ang paraan upang unti-unting pahinain ang iba. Mahilig siyang maghasik ng duda at agam-agam sa isip ng mga tao. Hindi niya ito ginagawa ng lantad, kundi sa pamamagitan ng banayad na komento o pagpapalabas ng maling impormasyon. Kapag hindi handa ang iba, napapabilang sila sa kanyang mga plano nang hindi nila namamalayan. Dito nagiging tahimik na sandata ang salita at ang pangkaraniwang ugnayan ay nagiging arena ng manipulasyon. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng tao ay bihirang direktang agresibo, ngunit may mataas na kakayahan sa social manipulation. Ginagamit niya ang impormasyong nakolekta sa paligid upang kontrolin ang pananaw ng iba. Kapag hindi mo siya kilala ng husto, unti-unti kang matatangay ng kanyang tahimik na impluensya. Ito ang klase ng panganib na hindi lantad, ngunit may malalim na epekto sa tiwala at relasyon ng tao. Sa pananaw ng Stoic, mapanganib ang taong tahimik na mapanira dahil sinisira niya ang katahimikan at kalayaan ng ibang tao mula sa loob. Ang tunay na lakas ay hindi sa paninira, kundi sa pagpapatatag ng sarili at ng iba. Kapag ang salita ay ginamit upang pahinain, hindi lamang tiwala ang nawawala, kundi pati kapayapaan ng isip. Dito nasusukat ang tunay na karunungan sa pagkilala sa mga tahimik na banta sa paligid. Ang tahimik na mapanira ay bihirang magpakita ng tunay na intensyon sa simula. Dahan-dahan niyang pinipino ang kanyang impluensya sa paligid habang hindi mo namamalayan. Kapag nasanay kang tanggapin ang kanyang mga kilos at salita bilang totoo, unti-unti niyang nababago ang iyong pananaw. At kapag hindi ka nagising sa oras, ang pananaw mo at ang tiwala mo sa sarili
ay unti-unti nang nadudurog. Number 7. Ang palaging hindi kontento. Palagi siyang may hinahanap na kulang sa paligid niya. Kahit na tila sapat na ang lahat. Kahit ano pa ang gawin mo, may paraan siyang iparamdam na hindi ito tama o sapat. Sa kanya, ang kasiyahan ng iba ay palaging nakatali sa kanyang sariling pamantayan at pananaw. Hindi niya hinahayaan ng ibang tao na maging kontento. Laging may kakulangan na ipaparamdam. Mahilig siyang gumawa ng paghahambing at pamimintas ng hindi lantad. Ang bawat aksyon ng iba ay sinusuri para mahanap ang mali at iparamdam ang kakulangan. Kapag nasanay ka sa ganitong presensya, dahan-dahan mong nakukuha ang pakiramdam ng hindi sapat. Unti-unti, nagiging normal sa iyo ang pagdududa sa sarili at sa mga desisyon mo. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng tao ay kadalasang may labis na pangangailangan sa kontrol at validasyon mula sa iba. Hindi siya tuwirang agresibo, ngunit nagagawa niyang manipulahin ang damdamin sa pamamagitan ng paulit-ulit na puna at pagtutok sa pagkukulang. Kapag hindi mo napansin, ang panloob mong tiwala ay unti-unti nang nasisira. Ito ang uri ng impluwensya na tahimik ngunit malalim ang epekto sa emosyon at pag-iisip. Sa pananaw ng Stoic, mapanganib ang taong palaging hindi kontento dahil pinapabayaan niyang sirain ang katahimikan ng iba. Ang kapayapaan ng isip ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba, kundi sa sariling disiplina. Kapag ang iba ay laging nagpapaapekto sa emosyon at paniniwala mo, nawawala ang panloob na kalayaan. Dito nasusukat kung sino ang tunay na may kontrol sa sarili at sino ang alipin ng opinyon ng iba. Ang palaging hindi kontento ay hindi ka sisirain sa isang iglap. Dahan-dahan niyang binabago ang pakiramdam mo tungkol sa sarili at sa mga nagawa mo. Kapag nasanay kang tanggapin ang kanyang pananaw bilang tama, unti-unti mong nakakaligtaan ang sariling halaga. At kapag hindi ka naging mulat sa presensya niya, ang panloob mong kasiyahan at kapayapaan ay unti-unti nang naaalis. Number 8. Ang mapanlinlang na kaibigan. Sa unang tingin, siya ay kaaya-aya at palaging handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Ngunit sa likod ng ngiti at mabuting asal, may lihim siyang interes na pinapaboran lamang ang sarili. Ang bawat kabutihan ay may kapalit na manipulasyon na madalas hindi mo namamalayan. Sa kanya, ang tunay na pagkakaibigan ay sukatan ng kung ano ang makukuha niya sa iyo. Mahilig siyang magtago sa likod ng tiwala at suporta upang maabot ang sariling layunin. Ginagamit niya ang impormasyon, sikreto at kahinaan na ibinahagi mo sa kanya bilang sandata sa tamang oras. Kapag hindi ka maingat, unti-unti kang nadadala sa kanyang plano habang iniisip mong kapwa kayo nagtutulungan. Sa prosesong ito, ang kanyang interes ay unti-unting nauuna kaysa sa iyong kapakanan. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng tao ay may mataas na kakayahan sa manipulasyon at pagkilala sa emosyon ng iba. Hindi siya lantad sa pang-aabuso, kundi maingat sa bawat kilos at salita upang maging epektibo ang impluwensya. Kapag hindi mo siya kilala ng husto, madali kang mahulog sa bitag ng kanyang mapanlinlang na pagkakaibigan. Ito ay tahimik na panganib na maaaring masira ang tiwala, relasyon at katahimikan ng isipan. Sa pananaw ng Stoic, mapanganib ang mapanlinlang na kaibigan dahil sinisira niya ang integridad at kalayaan ng isip mula sa loob. Ang tunay na kaibigan ay hindi humihingi ng kapalit sa kabutihan at hindi naghahangad ng kontrol. Kapag ang pagkakaibigan ay ginamit upang makuha ang sariling kapakinabangan, ang ugnayan ay nagiging lason. Dito nasusukat kung sino ang may tunay na hangarin at sino ang naghahari sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang mapanlinlang na kaibigan ay hindi ka agad lalapastanganin. Dahan-dahan niyang binabago ang pananaw mo at inaayos ang paligid ayon sa kanyang interes. Kapag nasanay ka sa kanyang presensya at tinanggap ang mga kilos niya bilang totoo, unti-unti mong naipapasa ang kapangyarihan sa kanya. At kapag hindi ka naging mulat sa oras, ang tiwala at kalayaan mo ay unti-unti nang nawawala sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang mundong ginagalawan natin ay puno ng mga taong may tahimik, ngunit malakas na impluwensya. Hindi lahat ng kaibigan, kakilala o kasamahan ay nagdadala ng kabutihan sa buhay mo. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa katawan o talino, kundi sa kakayahang kilalanin ang bawat uri ng taong maaaring magdulot ng panganib sa katahimikan ng isip. Kapag natutunan mong magbantay, hindi ka basta maliligaw sa kanilang mga manipulasyon at panlilinlang.
Ang Stoic ay hindi natatakot sa harap ng kahinaan ng iba, kundi sa pagkawala ng sariling katatagan at prinsipyo. Kapag ikaw ay nakapagtayo ng matibay na pundasyon ng disiplina sa sarili, ang mga delikadong impluensya ay hindi makakaapekto sa iyo ng husto. Ang kalayaan at kapayapaan ng isip ay pinapahalagahan higit sa lahat, at dito nakasalalay ang tunay na lakas ng isang tao. Sa mundong puno ng tao na maaring humina o magpahina sa iyo, ang pinakamahalaga ay ang pananatili sa sariling prinsipyo at pananaw. Ang bawat uri ng tao na iyong nakilala sa video na ito ay may kakayahang baguhin ang daloy ng iyong buhay kung papayagan mo. Ngunit sa kaalaman, disiplina at panloob na kalakasan, maaari mong piliing hindi maging biktima. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay ng iba, kundi inaalagaan at pinoprotektahan mula sa simula. Kapag natutunan mong kilalanin ang delikado at panatilihin ang panloob na katahimikan, ikaw ay tunay na malaya. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang kaalaman na ito ay hindi lamang gabay, kundi sandata upang hindi ka basta maligaw sa mundong puno ng impluensya at panganib. Panatilihin ang mata at puso na mulat sa bawat kilos ng tao, at huwag hayang ang kapayapaan ng isip mo ay masira. Ang tunay na lakas ay tahimik, matatag at nakaugat sa sariling prinsipyo. At dito mo makikita ang kahulugan ng kalayaan. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi, at kay Lord palagi ang papuri.